Pagkasabi nito, bahagyang gumamit ng lakas ang anyong iyon sa 5 daliri. Agad na sumabog ang buong katawan ng baliw na pinuno, ang itim na liwanag ay namatay din ang hangin sa ika-30 palapag ng Earth Cave ay naging tahimik na parang patay. Ang mga baliw ay parang natigilan, nakanganga. Ano? Paanong nangyari ito? Ang mga baliw na Grandmaster at ang 4 na miyembro ng Tiger Scorpion Squad ay natakot habang pinapanood ang binata na basta na lang itinatapon ang isang tumpok ng dugo at laman, kaswal na pinapagpag ang sariwang dugo sa kanyang kamay. Ang kanilang mga isipan ay parang sumabog din dahil sa pagpisil na ginawa ng binata kanina. May malamig at mapagmataas na tingin, tumayo ang binata at bumigkas ng isang pangungusap, masyadong mahina. Hindi man lang nakatagal sa isang galaw. Nanlaki ang mga mata ng dalaga, lubhang nagulat. Ang dating bituin ng silangan, ang kasalukuyang demonyong araw ng Earth Cave, na may 13-star combat power na higit pa sa lahat ng baliw na Grandmaster, ay hindi man lang nakatagal sa isang galaw ng binatang nasa harap nila na mahigit 20 taong gulang lamang, pagkatapos ay pinisil hanggang mamatay na parang basta na lang pumipisil ng langaw o pumipiga ng kamatis. Isang laban na napakagaan at mabilis na parang panaginip na may pakiramdam na hindi makatotohanan. Ang mga isip ng lahat ay umuugong, hindi makapag-react sa maikling panahon. Gaano ba talaga kalakas si Lord? Sumigawan ang mga baliw sa isa't isa, takbo. Takbo. Bawat isa ay nagtakbuhan para sa kanilang buhay. Gusto pang tumakbo? Saan kayo pupunta? Itinaas ng binata ang kamay at nagpakawala ng isang palad. Ang maningning na ginintuang kinang binata ay sumiklab. Pinagmasdan ng binata ang paligid, ibinuka ang 2 kamay. Ang 10 daliri niya ay parang 10 sable na nagbabanggaan. Para harapin ang mga basurang ito, ang killing path ang pinakaangkop. Biglang naglaho ang anyo ng binata. Isang marahas na imahe ng bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang nagyelong killing intent ay bumalot sa bawat pulgada ng espasyo. Pagkatapos, muling lumitaw ang anyo ng binata. Sa sandaling ito, ang kanyang 10 daliri ay puno na ng dugo, tumutulo sa lupa. Sa sumunod na hininga, ang mga ulo ng halos 3 baliw na Grandmaster ay sabay-sabay na gumulong pababa sa kanilang leeg. Sumirit ang dugo mula sa kanilang leeg na parang mga bukal. Dahil sa malakas na blood ki ng mga martial Dao Grandmaster, ang pagsirit ng dugo ay nagpatuloy hanggang sa isa-isa silang bumagsak. Ang hangin ay napuno ng masangsang na amoy ng dugo. Ang 4 na miyembro ng Tiger Scorpion Squad ay tuluyang natulala. Sa loob lamang ng 4 o 5 hininga, ang baliw na pinuno na may nakakatakot na combat power na lampas sa 13 stars, at mahigit 20 baliw na Grandmaster, ay lahat patay na. Walang salita ang makapaglarawan sa nararamdaman ng 4 sa sandaling ito. Natigilan ang kalbong kasama at napabulalas, yun pala ang tinatawag na 12-star combat power ay iyon lang ang gusto niyang makita ng mundo. Ang dalaga naman ay hindi mapigilan ang tuwa sa kanyang puso. Mag-isang pinuksa ang lahat ng baliw na Grandmaster. Sa pagsasanay na ito, ang ating Eastern Military Region ay siguradong mapapansin. Halos lahat ng baliw na Grandmaster sa ika-30 palapag ay nalinis na. Hindi na rin marami ang otherworldly beasts. Nag-isip ang binata at gumawa ng desisyon. Hintayin niyo ako dito sandali. Bababa ako para tingnan. Iniwan ng binata ang isang pangungusap sa 4 na miyembro ng Tiger Scorpion Squad. Ang anyo ng binata ay agad na naglaho, naiwan lamang ang 4 na miyembro ng Tiger Scorpion Squad na may tulalang mga mukha. Sumigaw ang dalaga, "Teka, Lord!" Hush! Ang gintong anyo ng binata ay lumipad pababa. Habang lumilipad, naisip ng binata, kanina, binanggit ng baliw na iyon ang Diyos, siya. Ano ba talaga yon? Isang malabong hinala ang nabuo sa isip ng binata, kaya't nais niyang bumaba para kumpirmahin ito. Malalim sa ilalim ng lupa, lumipad na ang binata papasok sa isang kuweba. Ang konsentrasyon ng itim na ulap dito ay medyo tumaas pa. Lumapag ang binata sa gitna ng kuweba,
isang lugar na walang tigil na nagbubuga ng itim na ulap. Tahimik niyang pinagmasdan ang lugar sa harapan, iginala ang tingin sa paligid. Napabuntong hininga ang binata, napakatahimik dito, nakakatakot na katahimikan. Humakbang ang binata papasok sa itim na ulap. Ang kanyang spirit power, kahit sa ganito kakapal na itim na ulap, ay nahaharangan ng malakas. Ang kanyang paningin ay lubhang nabawasan. Ang spirit power ko ay umabot na sa level 7, kahit level 8, pero nahihirapan pa rin akong magsyasat. Kung gayon, ang mga spirit reader na level 7 pababa na papasok dito, hindi ba't direkta silang magiging bulag? Makalipas ang kalahating minuto, biglang huminto ang binata. Tahimik niyang pinagmasdan ang lugar sa harapan. Ganito na lang ba ako susugod? Bigla, malinaw niyang naramdaman ang isang hindi maipaliwanag na puwersa ng atraksyon sa loob na humihila sa kanyang katawan, parang magnet. Nagulat siya at napaha nang may makita. Posible kayang sa kabilang panig ay ibang mundo. Pagtawid sa oras at espasyo. Hindi pa tapos ang agos ng kanyang pag-iisip nang siya ay parang napunta na nga sa ibang mundo. Ang tanawin sa paligid ay napakaganda. Isang maputing paa ang humakbang papalapit. Lumitaw ang matinding kuryosidad sa kanyang mga mata. Ano ito? Nyanig ang kanyang katawan. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi mabilang na mga pantasya at hula ang agad na lumitaw sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang maganda at kaakit-akit na babae sa harapan at hindi mapigilang mapabulalas, ito ba ang katutubo ng ibang mundo? Napakahiwaga. Mayroon palang matalinong buhay dito. At saka, mukhang interesado rin siya sa akin. Puno ng kagalakan siya at humakbang pa. Magugustuhan kaya niya ang mga tao? Inilahad ng babae ang kamay na may maamong tingin. Sa kanyang isip, hindi mabilang na mga iniisip ang umikot. Maaari kaya kaming magmahalan sa kabila ng mundo, sa kabila ng lahi. Ngunit bigla, sa sandaling ito, isang maningning na gintong liwanag ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kuryosidad at saya sa magandang mga mata ng babae ay mabilis na nawala, napalitan ng matinding kalupitan at kabangisan. Ang magandang anyo ay naglaho. Isang kasuklam-suklam na anyo ng otherworldly beast ang lumitaw, na nagpataka sa binata. Patuloy na gumamit ng mapangakit na mga salita ang beast, huwag kang matakot. Halika rito. Huwag mong pansinin ang panlabas na anyo. Bilisan mo, halika rito. Narito ang lahat ng gusto mo eh. Para siyang sinusubukang i-hypnotize ang binata. Tama. Ganyan nga. Bumalik ka. Sumali ka sa amin. Sumamba ka ni. Ang mga galamay nito ay mabilis na pumulupot sa katawan ng binata. Halika sa aking mga bisig, mahal kong anak. Sa pag-akalang nawalan na ng malay ang binata, inilabas ng beast ang dila nitong tumutulo ang laway na parang gustong lamunin ang binata. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang ginintuang key sa palad ng binata. Boom! Isang suntok ang direktang nagpatalsik sa beast. Umungol ito sa matinding sakit. May malamig na mukha, bumulong ang binata, ginulat mo ako. Pero niloko lang kita, naniwala ka naman. Pagkatapos noon, itinaas pa ng binata ang gitnang daliri bilang pang-aasar. Tanga! Naggitngit sa galit ang beast, umuungal ng malakas. Ayoko sa mga batang hindi nakikinig. Patayin! Kailangan kitang patayin. Lalong kumapal ang itim na ulap. Lintik! Hulihin siya! Huwag siyang patakasin. Hindi mabilang na otherworldly beasts ang sumugod mula sa itim na ulap patungo sa binata. Kasabay nito, maingat na kinuha ng dalaga ang isang pilak na card mula sa isang tumpok ng durog na dugo at laman. Tama nga sa baliw na pinuno nga ito. Nandito pa ang identification card niya. Maingat na sinuri ng dalaga ang card at napabulalas, ito ay isang Grandmaster mula sa Transcendent Martial Arts Yewin. Ang iba pang miyembro ng Tiger Scorpion Squad ay sunod-sunod ding naghanap sa mga katawan ng mga patay na baliw na Grandmaster. Iniulat ng kasamang may malaking backpack,
Si Hongfeng ito ng Thunder Martial Arts Yevon. Kaya pala ang mga pinuno ng kanilang mga Yevon ay nandito pala. Inutusan ng dalaga, kolektahin ang lahat ng ebidensya, iulat natin sa military region. Tiningnan ng dalaga ang mga bangkay na nagkalat sa lupa, may komplikadong ekspresyon, at sinabi, halos 30 martial Dao Grandmasters ang sabay-sabay na namatay. Marahil ito na ang pinakamalaking insidente ng pagdanak ng dugo ng mga Grandmaster sa mga nakaraang taon. Hindi ito pinansin ng kalbong kasama, tumayo, nagkrus ng braso, at sinabi, lahat naman sila ay matagal ng patay. Mamatay ulit sila, wala namang kaso. Tiyak na hindi sila mabubuting tao. Tumango ang dalaga bilang pagsang-ayon. Yenen, tama ka nga. Sa sandaling ito, isang ugong ng hangin ang narinig. Isang anino ang biglang lumitaw sa harap nila. Sino pa nga ba? Ang binata, na may isang sako ng secret silver sa kanyang balikat, ay bumalik na. Pagkakita sa dumating, ang 4 na miyembro ng Tiger Scorpion Squad ay nagmadaling yumukod ng may paggalang, ang kanilang kilos ay mas magalang pa kaysa dati. Lord, nakabalik na po kayo. Kalmadong sinabi ng binata, magligpit na kayo ng kaunti, aalis na tayo agad sa Earth Cave. Isa pa, ikaw, tumutukoy sa babaeng team leader, mag-isip ka ng paraan para ipaalam sa ibang mga Star General Squads sa Earth Cave na tumakas na rin sila ng mabilis. Natigilan ang dalaga at kusang nagtanong, Lord, ano po ang nangyari? Lumingon ang binata sa kanya at payak na sinabi, wala naman. Hindi ko lang sinasadyang nagalit ang ilang maliliit na laruan sa kaloob-looban ng Earth Cave. Malapit na silang mag-alsa. Ang wala naman na sinabi ng binata ay nagpatigil at labis na yumanig sa Tiger Scorpion Squad. Ang mga otherworldly beast na lumalabas mula sa itim na ulap ay nag-aalsa. Nang may kabaliwan, hinahabol nila at pinapatay, hinahanap ang binata sa bawat sulok ng Earth Cave.